Magandang hapon mga bata. At ngayon, bago natin simulan ang ating talakayan, magandang hapon. Bago natin simulan ang ating talakayan, mayroon muna tayong gagawing aktibidad na tinatawag na hulaan mo ako. Kailangan ninyong hulaan kung ano ang mga kagamitan na nasa larawan na ginagamit natin sa paghahalaman. Huhulaan ninyo ito sa loob lamang ng 5 segundo. Naintindihan ba mga bata? Okay, at tayo magsimula na. Sa unang larawan, sige, Estel, ano ang unang Timba, larawan? teacher. Timba. Sige, titingnan natin kung tama ba. Tama si Estel. Ito ay isang timba. Sa pangalawang larawan, ano ito? Sige, Richmar. Regadera, teacher. Okay, tama. Ito ay rigadera at ginagamit sa didilig ng halaman. Okay. Sa pangatlong larawan, sino ang makahula? Sige, Fitzy, ano ito? Pala, teacher. Pala. Okay, titingnan natin kung tama ba. Tama si Fritzy. Ito ay pala. Ginagamit ito pang bubungad o paghuhukay ng lupa. Sa pang-apat na larawan, ano ito? Sino makapagsasabi? Okay, tingnan natin kung tama ba. Tama. Ito ay isang gloves. Ginagamit ito para protection sa ating kamay. Nakaraang tagpo, tinalakay natin ang tungkol sa agrikultura. Tama ba mga bata? Upang masukat kung may natutunan ba kayo, magkakaroon tayo ng gawain na tinatawag na sagutin mo ako. Meron akong inihanda dito na 4 na sombrero. At bawat sombrero may nakadikit na tanong sa ilalim nito. Hahatiin ko kayo sa 4 na grupo. At sa bawat grupo, kukuha kayo ng iisang sombrero at magtulungan kayong sagutin kung ano ang inyong nabunutan. Naintindihan ba mga bata? Opo, teacher. Okay. Pumili na kayo. Unang pangkat. Sige. Ano ang forestry? Ang forestry ay ang pag-aaral at pagmamahala ng mga kagubatan. At layunin po nito ang pagngangalagaan at mapabuti ang kalagayan ng mga puno, halaman at hayop na matatagpuan sa kagubatan, kasama na ang kanilang mga ekosistema, teacher. Tama. Pangalawang pangkat. Ano naman ang horticulture? Ang horticulture ay ang pag-aaral at pag-aalaga ng mga halaman, gulay, prutas at mga ornamental na tanim po, teacher. Tama. Sa pangatlong pangkat. Ano naman ang agronomy? Ang agronomy ay isang sangay ng agrikultura na tumutukoy sa pag-aaral ng mga pamamahala at teknik ng pagtatanim, pangangalaga at pagsasaka ng mga tanimang pag-agrikultura, teacher. Panghuling pangkat. Ano naman ang agrikultura? Ang agrikultura ay ang paglinang at pagpaparami ng mga hayop, halaman at halamang singaw para gawing pagkain, hibla, panggatong, gamot at iba pang mga produkto para gamitin sa pagpapanatili at mapabuti ang mga buhay ng mga tao, teacher. Magaling. Lahat ng inyong sagot ay tama. Talagang naintindihan ninyo kung ano ang ating tinalakay noong nakaraang tagpo. At ngayon mga bata, sino dito ang makapagsabi sa inyo kung
Sino ang marunong magtanim? Magaling, madami. Alam niyo ba kung ano ang mga gagamitin mga bata sa pagtatanim? Opo, teacher. Galing. Dahil ngayong araw mga bata ay mayroon akong ipapakilala sa inyong kaibigan. Siya ay si Mang Ruben. Siya ay mahilig magtanim at tutulungan niya tayo kung paano ang tamang paghahalaman. Ngunit nangangailangan siya ng tulong dahil nawawala ang kanyang gagamitin sa pagtatanim. Maaari ba nating tulungan si Mang Ruben sa paghanap sa kanyang mga kagamitan, mga bata? Opo, teacher. Magaling. Ano ang inyong nakikita sa larawan na gagamitin sa pagtatanim, mga bata? Halaman po, teacher. Tubig po, Halaman. teacher. Ano pa? Lupa. Organic po, teacher. Tubig? Lupa? Organic po, teacher? Magaling. Ang inyo bang nakita sa larawan ay ginagamit sa pagtatanim, mga bata? Opo, teacher. Tama. At ngayon, batay sa inyong ginawang aktibidad, ano kaya ang ating aaralin ngayong araw? Pagtatanim? May punto kayo? Ano pa? Tungkol sa halaman? May punto rin kayo. Lahat. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay patungkol sa pagtatanim ng halaman, natural at organikong pagtatanim. At dahil sa inyong ginawa, masaya si Manong Ruben at tuturuan niya tayo kung papaano ang pagtatanim ng natural at organikong halaman. Pero bago ang lahat, mayroong ibinigay si Manong Ruben na palatuntunin na dapat ninyong sundin. Basahin lahat. Makinig ng mabuti. Maupo ng maayos. Huwag makipag-usap sa katabi kapag may nagsasalita sa harapan. Maging obserbatibo. Magaling! Handa na ba kayo, mga bata? Sige. At ngayon mga bata, sino dito sa inyo ang may tanim na halaman sa bahay mga bata? Ako po, teacher. At anong uri ng halaman ito mga bata? Gulay, prutas, gaya ng kangkong, batong, at okra. Wow, magaling! Sino dito sa inyo ang mahilig magtanim ng maraming halaman mga bata? Kami po, teacher. Wow, ang galing naman! At ngayon mga bata, ang tatalakayan natin ay may koneksyon sa pagtatanim. May dalawang uri ng pamaraan ng pagtatanim. Ito ay ang organikong pagtatanim at natural na pagtatanim. At ngayon mga bata, kung magtatanim tayo ng halaman, ano kaya ang ating makukuhang benepisyo mga bata? Marami po ang benepisyo na ating makukuha, teacher. Tulad ng masustansyang gulay at paraan din ito para mag-ehersisyo. Tama, may marami talagang makukuha tayong benepisyo mula sa pagtatanim ng mga halaman. Makapag-ehersisyo tayo at makakain tayo ng masasarap na mga pagkain tulad ng prutas at gulay. Tama rin mga bata. Ito rin ay isang sining ng pag-aayos at pagtatanim ng mga halaman tulad ng ornamental, gulay at punong kahoy. At ngayon mga bata ay tatalakayin natin ang pamaraan ng pagtatanim.
ang organikong pagtatanim at natural na pagtatanim. At ngayon, ang organikong pagtatanim mga bata ay ito ay ang pagtatanim mula sa organikong buto o binhi. Ibig sabihin, ang butil ay dapat na manggaling sa isang organikong halaman. Naintindihan ba mga bata? Opo, teacher. At ngayon ay tatalakayin naman natin ang natural na pagtatanim. Mga bata, ang natural na pagtatanim ay ang paggamit ng iba't ibang bahagi ng tanim tulad ng ugat, puno, sanga, at dahon. Ang mga ito ay hinihiwalay ay pinaglalagpo upang maging bagong tanim. Naintindihan ba mga bata? Opo, teacher. At ngayon mga bata, may tanong ako. Ano ang kaibahan ng natural at organikong pagtatanim mga bata? Ang organikong pagtatanim ay walang chemical, natural na paraan lamang ng pag-aalaga at ang natural ay hindi sadyang binago o hinulman ng teknolohiya. Magaling mga bata. At ngayon mga bata ay tuturuan ko kayo kung ano ang mga hakbang ng pagtatanim. Handa na ba kayo mga bata? Opo, teacher. Mga bata, kanina ay nag-uusap kami ni Mang Rubin. Tinuruan niya ako kung paanong magtanim ng halaman ng mga bata. At ngayon ay tuturuan ko naman kayo kung paano magtatanim mga bata. At ngayon mga bata, ang unang hakbang ng pagtatanim ay ang paghahanda ng lupa. At ngayon mga bata ay may inhanda ako ditong lupa dahil ngayon ay magtatanim tayo. Ang paghahanda ng lupa mga bata ay siguraduhing malambot at maamo ang lupa kung saan itatanim ang binhi. Ngayon ay patungo naman tayo sa pangalawang hakbang, ang gumawa ng linya o butas. Mga bata, gumawa ng maliit na butas o kanal sa lupa gamit ang daliri, patpat o lagari. Depende sa laki ng binhi. Ngayon gagawa ako ng butas sa ating lupang inihanda. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang aking ginawang butas. Gumawa ako ng maliit mga bata. Dahil ang gagamitin natin ngayon na halaman ay isang butil. Ipapakita ko sa inyo ang aking ginawang butas. Ngayon. Ayan. At ang tatlong hakbang mga bata ay ilagay ang tanim. Meron akong tanim. Ito ay buto mula sa sitaw mga bata. At ngayon, ilalagay ko ang tanim. Ang paglalagay ng binhi sa butas o kanal ay maingat at tiyakin na hindi masyadong malalim o masyadong mababaw mga bata. Okay? At ngayon ay ilalagay ko na to ang binhi. Ito na mga bata, nalagay ko na ang binhi. At ngayon, ang pang-apat na hakbang ay takpan o patagin ang lupa. Takpan at patagin ang lupa. Ngayon ay tatakpan ko ang ating tanim. Tampalin at takpan ng marahan ang butas o kanal upang masiguro na mahigpit ang pagkatabing ng binhi. Ngayon ay tatakpan ko na mga bata. Ito na. Hindi na makikita ang ating butil o binhi na aking tinamin dito sa ating paso. At ngayon ay ang panglima ay ang bantayan at diligan ang ating halaman. Mga bata, bantayan ang taniman at tiyakin na hindi ito ay maagnas o diligan ng maayos depende sa pangailangan ng halaman. Nakikita nyo sa larawan na may bata na nagdidilig ng kanyang halaman. At ngayon mga bata,
Naintindihan ba ang iba't ibang pamaraan ng pagtatanim o akbang ng pagtatanim mga bata? Opo, teacher. At ngayon mga bata, upang malaman ko kung kayo ay nakinig o may nalalaman o sa ating tinalakay, ay mga iba't iba ko mga katanungan. Una, ano ang pagkakaiba ng natural at organikong pagtatanim mga bata? Ang organikong pagtatanim ay walang chemical, natural na paraan lamang ng pag-aalaga at ang natural ay hindi sadyang binago o hinulma ng teknolohiya. Tama, talagang nakikinig kayo sa ating tinalakay. At ngayon mga bata, ay bigyan natin ang ating sarili na maraming pakpak mga bata. At ngayon mga bata, ay tatawagay natin si Teacher Fritzy! Hapon mga bata, Magandang hapon po, teacher. kamusta kayo? Mabuti naman po, teacher. Mabuti naman kung ganon. Ngayon tatanungin ko kayo kung meron kayong natutunan sa tinalakay ni Teacher Estelle. Bakit mahalaga ang pagtatanim ng halaman sa kalusugan at kapaligiran? Ako po, teacher. Sisa, Ang pagtatanim ng halaman ay nagbibigay ng masustansyang pagkain at malinis na hangin, nagpapalakas ng kalusugan ng katawan at naglilinis ng kapaligiran mula sa carbon dioxide po, teacher. tama, at pwede rin itong pagkakitaan. Sa paanong paraan mapapahalaga ng ating tinanim na mga halaman? Ako po, teacher. Ako po. Princess, Mapapahalaga natin ang ating tinanim na halaman sa pamamagitan ng regular na pag-aalaga at pagbibigay ng proteksyon laban sa mga peste o sakit po, teacher. paano pinapakita ng organiko at natural na pagtatanim ng halaman ang halaga sa kalikasan, kalusugan at pangmatagalang kaunlaran? Ako po, teacher. Ako po. Sista, Ang organiko at natural na pagtatanim ng halaman ay pinakita ang pangangalaga sa kalikasan, kalusugan at pangmatagalang kaunlaran sa pamamagitan ng hindi paggamit ng kemikal, pagpapalakas sa kalidad ng produkto at pangmatagalang pag-unlad ng agrikultura po, teacher. magaling! At ngayon mayroon na naman tayong panibagong aktibidad. Hahatiin ko ang klase sa 4 na pangkat. Pipili kayo sa 2 uri ng pamamaraan ng pagtatanim, ang natural at organikong pagtatanim. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto at itaas lamang ang inyong flag kapag kayo ay tapos na. Maliwanag ba mga bata? Opo, teacher. Maaari na kayo magsimula mga bata. Tapos na ba kayo mga bata? Opo, teacher. Okay. Ngayon naman, mayroon kayong sasagutan. Isunod-sunod ang mga hakbang sa tamang paraan ng pagtatanim ng halaman sa pamamagitan ng paglagay ng numero sa patlang. Maliwanag ba mga bata? Opo, teacher. Tapos na ba kayo? Opo, teacher. Sa testo naman, kulayan ng birding kulay ang flag kapag ang pangusap ay tama, pulang kulay naman kung ito ay mali. Naintindihan ba mga bata? Opo, teacher. At para naman sa inyong takdang aralin, gumupit ng mga larawan na nagpapakita ng halimbawa sa natural at organikong pagtatanim. Naintindihan ba mga bata? Opo, teacher. Yun lamang at maraming salamat. Paalam mga bata. Paalam na po at maraming salamat, teacher.